Ganyan-ganyan yung nangyari sa Mari kong si Wena. Alam nyo na mild stroke siya dahil sa sama ng loob. Ay, oo, Nay. Nabalitaan ko yan. Yan ba yung dahil dun sa tauhan niya si Badet? Okay, tamo. So, nabalitaan mo rin pala, Daboy. O, ito ang kwento niyan kasi. Etong si Badet, kapag namamalengke para sa karinderya ni Wena, tinataasan niya yung presyo. Ito naman si Wena. Huli na nung nalaman, ang dami nang nanakaw sa kanya. Sa tingin niyo, Nay, yan po yung ibig sabihin nun? Na baka yan din yung ginagawa ni Ma'am Sharmika na Sir Francis. Yung pinapatungan nila, tapos sa kanila lang din yung patong. Alam mo, malamang nga anak. Kasi kunyari, tignan mo tong sibuyas, napakamahal. Dyan din sa lugar na yan tayo bumibili. Alam mo naman tayo mga taga-palengke. Kahit nakapikit ang mata, alam natin ang galawan ng presyo ng bilihin. Kung tama po yung hinala ko na maling-mali yan. Kasi kahit maliit lang po yung patong nila, kada linggo, ang laki pa rin ang nakukurakot nila. Nanay pa namang branches nila, Sir Francis. Totoo. Nakukuha ko sa'yo, Tata. Ipaglaban mo yung kung ano yung tama. Kaya maraming nangapit sa mundong ito dahil sa mga tao na ginagawa. Malay mo itong ganti mo sa malditang Charlie na yan. Baka mamaya kakutsaban niya pa si Benice. Sino po si Charlene? Di ba po si Charmaine? Ay, Charmaine pala. Sige po. Hilda. Alika nga rito. Dito ka nga. Tumabi ka sa akin. Tigilan mo muna sila dyan. May lamig ako eh. Pindutin mo muna. Alam mo, Hilda, wag mo nang demonyohin itong si Tata. At ikaw naman, Tata, alam mo na kung anong tama't mali. Kapag sinabi ng puso mo, gawin mo. At kung sa tingin naman tama ka, wala ka dapat ikatakot. Ay, hoy, ba't umiiyak ka? May lamig ka, di ba? Yung mukha mo may lamig eh. Dali mo na. Tata. Oh. Nandito ka. Sir Gov, andito po pala kayo. Akala ko kanina pa po ako mag-isa dito eh. Kanina pa po ba kayo nandyan? Kalahati na nga itong iniinom ko eh. Punta lang ako ng pantry para kumuha ng yelo. Hey, it's Sunday. Nagtatrabaho ka pa dito. Father's Day pa. Dapat nagsa-celebrate kayo ng family mo. Madami po kasi akong di pa natatapos sa trabaho eh. Tapos kailangan daw po ito bukas. Wala din naman po akong gagawin sa bahay, kaya dito na lang po ako. At kailangan daw po ito ni Ma'am Venice agad eh. At sa totoo lang po, hindi kasi kami nagsiselebrate ng Father's Day. Bakit naman hindi? Hindi naman po kasi kami okay ng tatay ko. Simula bata pa lang po ko, iniwan niya na po kami ng nanay ko eh. Kayo nga po pala, bakit nandito po kayo? Father's Day po. Pag Father's Day, talagang gusto ko mapag-isa. Parang ikaw, dinadaan ko na lang sa trabaho. And wala naman dapat ipag-celebrate. Hindi naman ako naging mabuting ama sa anak ko. Bakit mo kami dinala dito? Ano tong lugar na to? Saka, sigurado ka bang safe dito? Ay, ma'am, wala akong pumupunta dito. This floor is under renovation, kaya safe na safe tayo dito. Besides, linggo po ngayon, ma'am. Walang tao dito sa Palma office. Eh di ano na? Oh, kailan ka magde-deposit ng pera? Hindi ba dapat meron akong 30%
dun sa makukulimbat mong pera sa supplies ng mga Palma. Well, it's been 2 months. 2 months since the last deposit. Ma'am, hindi naman po ako Do not touch me. I'm sorry. Ma'am, hindi naman po ako nakakalimot. Nag-iingat lamang po ako kasi alam na ninyo, medyo mahigpit po ngayon ng finance at saka ang accounting. Natatakot lang ako, syempre. Baka mahuli tayo. Di ba? Sayang naman yung mga paparating na kaperahan. Alam niyo po, sa totoo lang, nakikita namin lahat kung gaano ka po ka-stricto kay Sir Francis. Pero, hindi naman po ibig sabihin nun, masama kayong magulang. Nakikita ko din naman po yung malasakit ninyo kay Julius. At yung pagtato niyo po sa kanila, hindi po naiiba kahit hindi niyo sila totoong anak. At, sorry po, Sir Gov. Nakwento po kasi sa akin ni Sir Francis nung nagpapanggap po ko bilang si Ma'am Venice kasi po, kailangan daw yun sa pagpapanggap ko Pasensya na po. It's okay. Pero hindi si Julius at Francis ang tinutukoy ko, ha? We had lunch earlier. Ibang anak yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko yung totoong anak ko. Oh? May anak ako sa pagkabinata. Babae. Siguro, kasing edad mo na siya ngayon. Talaga po, may anak kayong babae? Pero magagawa na ulit ni Charmaine, Mommy. Dahil ako na ang bagong executive assistant ni Francis. At lahat ng papeles na kailangan papirmahan sa kanya, dadaan na sa akin. Kaya mapapadali na ang pagnakaw ni Charmaine. Ma'am Venice, ano ba? Masayang-masaya kaya ako nandito ka na sa opisina. Kasi nga, alam niyo naman, matagal na akong supply chain manager na si Sir Gov at saka si Sir Francis. Pero alam niyo pa, minsan-minsan, syempre kinakabahan din naman ako. Kasi baka matimbog, mahuli yung mga pagnanakaw ko, di ba? Like what my daughter said, poprotektahan ka niya. Tayo. Hindi na tayo mahuhuli na nagnanakaw tayo dahil nagpapatong tayo sa presyo ng mga supplies ng mga Palma. Nung makilala ko yung nanay ng anak ko, binata pa ako. Hindi ko pa kilala si Margaret. Masyadong masalimuot yung nangyari kaya nagkahiwalay kami. Huling balita ako, patay na yung nanay ng anak ko. Hanggang ngayon, nahanap ko pa yung anak ko. Sana makita ko agad para makabawi man lang ako sa kanya. Grabe, Sir Gov. Ganyan po pala yung kwento ninyo. Hey, Tata. Sikreto lang natin yun, ha? Hindi ko alam ba't ko ba nasasabi sa'yo ito. Baka sobrang dami ko nang nainom kasi. I hope hindi mo sabihin sa iba. Sir Gov. Promise. Secret po natin yan. Walang ako narinig Pero alam niyo po, pagdarasal ko na makita niyo po yung totoo niyong anak. Kasi kung sakali, napakaswerte niya po sa'yo. Ang dami po kaya mga tatay na pabaya. Yung tatay ko po, nabandon na kami. Pero ikaw po, kahit ilang taon na hindi kayo tumitigil para hanapin po yung anak ninyo. Minsan iniisip ko yung karma. Baka the reason why I lost the ability to have my own child, kasi pinabayaan ko yung anak ko. Hindi naman po siguro, Sir Gov. Lahat naman po ng bagay may dahilan. Lahat po may dahilan na galing sa Diyos.
malay niyo po. Magtagpo pa rin kayo. Baka nga po nasa tabi-tabi lang ang anak ninyo eh. Salamat, Tata. Well, I guess isa na lang ang problema natin ngayon. I heard nakapasok na rin sa kumpanya ni na Francis si Tata. Naipasok na rin pala niya. And I heard masigasig daw si Tata. Well, sa isang katulad niya na boba at wala namang pinag-aralan, pagbutihin na lang niya maging isang utusan doon sa opisina. But, she won't last long. Kasi kahit anong sip-sip at sipag niya, gagawin kong lahat para mapalayas yung tatang yon sa kumpanya ng mga Palma. Ay, gusto niyo po ba ng yelo? Kunan ko na po kayo tapos dalhin ko na lang po sa office ninyo. Sige, salamat, Gid. Sige, kunan ko na po kayo ha. Tata. Po? Kung makita ko yung anak ko, I can only hope na katulad mo siya. Mabait, masipag. Sana pinaki siyang matino at papagmahal sa pamilya katulad mo. Ang swerte ng tatay mo sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kayo pinabayaan. Salamat po. Kunan ko na po kayo. So, inilagay mo naman ba sa resibo yung napagkasunduan nating presyo? Ha? Yung mga idini-deliver mo sa komisary ng kumpanya, lahat ng gulay, supplies, ganyan. Ginawa mo? Yes po, ma'am. Nalagyan ko po. Abay, nakita ko nga. Oo. Ano ka ba? Baguhan ka? Tama, yung hinala ko. Abay, palitan mo. Taasan mo. Ganyan. Ang ilagay mo, per kilo ng luya, 600 pesos. At saka 500 per kilo ng pechay. Ma'am, may maniniwala po ba dyan? Baka masilip tayo niyan. Lagot ho ako, baka mawalan po ako ng trabaho niyan. Hindi yan. Saka may connection ako dun sa loob. Huwag kang mag-alala, ha? Basta yun ang gawin mo. Yun ang ilagay mo sa resibo. At saka higit sa lahat. Sa dinami-dami ng pera ng mga Palma, sa tingin mo malalaman nila na kumukupit tayo ng kita sa kanila? No. Gawin mo. Sige. Ha? So, tama ang hinala ko. Pinapatungan nila yung... Ata? Po? Kanina ka ba dyan? Nag-CR lang po ako. Sige po. Tama ang hinala ko sa kanila. Salamat, ate. Ito yung sukli, oh. Thank you. Ate, gumaganda ka. Ikaw talaga ng bola ka pa. Kulang ng 20 to. Huh? Oh. Ito. Oo nga, no. Ikaw talaga. Thank you. Akala naman yung totoo sinasabi. Uy, Tikboy, Jampol, mabuti pa. Umistambay muna tayo dito. Magpa-soft drinks ka nga. Ikaw yung may pere. Ba't ako magkakapera? Ha? Tingnan mo nga, hindi nga natuloy. Dapat kukuha ko. Ako na lang, mayroon ako. Yun! Sige! Hindi, wag na. Kaya lang naman tayo nandito kasi inaantay natin si Nora, di ba? Pinagsasabi mo. Grabe. Patay na patay ka doon, no? Ano patay na patay? Alam nyo kayong dalawa, ha? Ganito lang yan, ha? Let's make plain, okay?
let's make plain. Kaya nandito ako kasi gusto ko siyang kausapin. Every time kasi na inaaya ko siya, nire-reject niya yung aya ko sa kanya. Titingnan ko lang kung ano yung sagot niya, yung dahilan niya. Masama ba yun? Boy naman. Hindi ka pa ba nakakahalata? Na? Kaboy. Sino ako may kasamang lalaki? Ano? Matagal pa po ba matapos yan? Deadline ko na, oh. Kanina pa ito hinahanap sa akin. Need ko maraming kopya. Kuya, matagal pa ba yan? Madami pa kasi akong gagawin din eh. Oo, tata. Sa control panel yung sira. Inaalam ko pa kung may hardware o software malfunction. O kung may sirang pyesa tong printer mo. Paano kaya yan? Dami nito, oh. Tabi. Good morning po, ma'am. Pupunta ko lang akong bodega, kukuha ko ng parts. Okay po. Ay, sinira mo yung Xerox copier? Tingnan mo, oh, lahat ng tao dito sa opisina, naabala mo. Mukhang sandali na lang naman po to eh. Ako nga din, ang dami ko kailangan ipagawa, kaya lalabas na lang ako para magpa-photocopy. No! Mag-impake ka na at umalis ka na dito because you're fired! Oh! Saglit lang naman po, ma'am. Fired po agad si Tata. Kawawa naman po. Isa ka pa! Gusto mo talaga madamay? Ma'am Venice, hindi naman po kayong sumira niyan eh. Kasi nung iniwan ko po to kagabi, okay pa to. Kanina lang po pagdating ko dito saka nagloko. Dispatcher na yung hayop na yan. Unahan na natin siya, kesa maunahan niya tayo. Dapat umalis kayo sa kumpanyang to! Ayoko na makita yung pagmumukha mo sa building na to! Sino ka nga? May kasamang lalaki. Hoy, huwag mo siraan sa akin si Nora, ha? Gwapo. Ha? Tignan mo. Oh, I want to try. You know, the steak. Sino yun? Kakausapin ko yan. Kakausapin ko yung babae na yan. Iha-heart to heart to ko yan. Diyan lang kayo dalawa, ha? Huwag kayong susunod. Sumunod pala kayo. Malaki. Teka na. I know, somewhere. Like that? Yeah. No, we can go. Today, after eat. Yeah. Nora! Sino yan? Sino yung kasama mo na yan? Sino yan? Sumisigaw. Trevor, I want you to meet my friend. This is the boy. The boy, I want you to meet Trevor. Na-meet ko sa dating app. Ang gwapo, di ba? Ano ka dyan? Wala akong pakialam kahit saan mo siya na-meet, ha? Kaya pala, hindi mo na ako nire-replyan. Ha? Pinagpalit mo na ako dito? Hindi ba dito alam na marami ka nang kinain fishball? Marami na akong nire-review sa'yo, ha? Teka nga lang, ano ba pinagsasabi mo? Hindi kita pinaasa, ha? Saka, yun nga yun eh. Kaya nga hindi ako nag-reply sa'yo. Kasi ayoko nga umasa ka. Kasi, mo, ang bait-bait mo. Tsaka tama ka sa sinabi mo, marami ka nang nilibre sa aking fishball. Kaya nga nahihiya akong sabihin sa'yo yung totoo na friend lang talaga ang tingin ko sa'yo. Sorry, yun lang talaga. Ang sait! Ang sait-sait! Ano ba yung meron yung kanuna to at nawala ako, ha? Gwapo. Nora, come. Come. Halika dito, babae. Look at my face. Look at
his face. Oh. Oh. See? Oh. Ang laki nga ng difference. Sabi ko sa'yo, di ba? Oo. Gwapo. Ang sait. Ang sait-sait. Dapat umalis kayo sa kumpanyang to! Ayoko na makita yung pagmumukha mo sa building na to! Eh, ma'am, hindi nga po kayo sumira nun. Yan ang napapala ng mga intermitidang kagaya mo. Dapat umalis ka na dito dahil wala kang silbi sa kumpanyang to. Tapos naninira ka pa ng gamit. And who knows, baka mamaya magnakaw ka pa. Hey! Don't touching her, ha? Go back to your country and wash your face anymore! Magkikita pa tayo, ha? Tumatag ka, ha? At ikaw, mag-uusap tayo sa bahay, ha? Ano na? So, sabi mo! Bata ka! Tara, tara, tara! Very... That's just my Aray! 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 Ang sakit! Aray! Aray! Hindi nga kita maintindihan. Ano ba yung masakit? Eh, paano niyo ako maintindihan? Tingnan niyo to! Aray! 4 pala sila. 5 pa. Ah, may tiyanin ka ba? Wala. Sino kumuha ng tiyanin? Tiyanin nyo, dali. Dali. Dahan-dahan lang, dali. Sakit, aray. 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 Ano po sabi niyo? Hindi po ako magnanakaw, ah. Kung mayroong magnanakaw sa kumpanyang to, eh baka kayo po yun, Miss Charmaine. Di ba ninanakawan niyo si Sir Gov? Sinabi mo? Anong sinabi mo? How dare you! Watch what you're saying, Tata. Kasi baka imbes na walan ka ng trabaho, makasuhan pa kita. Kaya umalis ka na dito, ha? Umalis ka na dito, ha? Tata! Anong nangyayari dito? Ano yung narinig kong pagnanakaw dito sa kumpanya? Will someone explain to me what happened back there? So may nakawan nang nangyayari dito sa kumpanya natin? Ganun ba? Tata doesn't know what she's talking about. Sir Gov, Tita Margaret, love, nagsisinungaling lang siya para magpalakas sa inyo. Alam niyo naman yung mga linta. She's desperate. Teka lang po, ah. Hindi po ako linta, desperado at sinungaling. Ayoko naman po umabot sa ganito, eh. Sadyang napansin ko lang talaga yung listahan na to, oh. Na napakamahal po ng mga rekado na in-order para po sa Kuya Joel's. Tata, anong alam mo sa purchase order? Wala. Hindi mo alam. Wala kang alam. Kaya huwag ka nagmamarunong. Ma'am, hindi po ako nagmamarunong. Lumaki po ako sa palengke kaya kabisado ko po yung presyohan nito. Kaya masasabi ko po na sobra po yung patong nito sa normal na presyo sa palengke. Sir Gov, hindi ko naman ako magagawa yun. Saka, napakadali namang umimbento tsaka gumawa ng papel na ganyan. Sinisiraan lang ako ng babaeng ito. Sir Gov, what are we gonna do? I will handle these accusations fairly. Pero kung sino man ang nagsisinungaling sa inyo,
lang kayo mawawala ng trabaho, I will make sure mananagot kayo sa batas. Ako mismo ang mag-iimbestiga nito. Walang lalabas sa kwartong to. Upo. I didn't know nakasama po ako dito, Sir Gov. Walang lalabas sa inyo. You'll be facing charges of fraud, embezzlement, and forgery, Charmaine. I went through all your purchase orders dating back 5 years. I must say, mahusay ka, ha? Hindi ka nahuhuli kasi iniiba-iba mo yung mga ingredients na papatungo mo ng presyo. So it could be dairy and protein in this purchase order, then it could be vegetables in the next. Iniikot-ikot mo lang at kinakalat mo para hindi namin mapansin. Pero ngayon, wala ka ng lusot. Sandali, bitawan niyo ko. Wala akong kasalanan. Kayo ko lumabas, bitawan niyo ako! Venice? May kinalaman ka ba dito? Ikaw ang nag-approve ng iba dito on behalf of Francis. I'm asking you, are you an accomplice to this crime? No, Sir Gov. Wala akong kinalaman sa kalokohan ng babaeng yan. Inaprobahan ko and I signed those papers because nagtiwala kami ni Francis. Nagtiwala kami sa babaeng noon, but how would I have known? Nung babaeng yon, di ba kanina pinagtatanggol mo? You were even willing to take a bullet for her. Di ba malapit kayo sa isa't isa? No! Magkakilala lang kami. Aba, malay ko ba nakikipag-close lang siya sa akin para makalusot siya sa mga ginagawa niya? Pero maniwala ka sa akin, love, wala akong kinalaman sa ginagawa niya. I'm innocent. Kaya bago-bago ko pa nandito sa kumpanya. Sir Gov, I'm one to blame din here. I should have checked more meticulously. Pero kasi nagtiwala na ako kay Charmaine, considering that she's been here for a long time. Nahihirapan po ako huminga. Sabi kailan ko yata pumunta sa clinic. Nasa-stress na ako. Mama, Sir Gov. Tara. Oh, Bien. Ilan nga ulit order nyo? 6 palagay na lang ako dito. Anim daw, tikboy. Buti naman na tinagap mo tong racket na inalok ko sa'yo, Chong. Itong pagde-deliver ng beer. Mabuti na to para meron ng pinagkakabalang iba. Bukod dun sa batchoy nila, tata. Ano? Hirapan ka na palagi mo nakikita at nakakasama si tata, ano? Sinabi ko naman kasi sa'yo, eh. Ligawan mo na. Ligawan? Hindi ko masabi sa kanya na gusto ko siya, eh. At saka, kapag ginawa ko yun, baka mailang niya siya sa akin tapos magbago na tingin niya sa akin. Chong naman, ganyan talaga pag pumapag-ibig eh. Sabi ko naman sa'yo, isugal mo na yung pagkakaibigan ni Tata. Malay mo, jackpot, di ba? Eh kung talo, eh di pati pagkakaibigan namin. Sayang lang. Iba talaga to si Tata, ano? Ang lakas ng dating. Kursunada mo eh. Manang na manang yan. Aba, isang bote lang ng gin yan.
Mawawala pagkamanang sa akin yan si Tata. Parang ako pa sayawan yan eh. Order ko ah. Yabang. Kumaya, 3. Sabi ko naman sa'yo, halikan ko kahit talampakan ni Tata. Loko. Hoy. Bastos ng bunganga mo ah. Bakit di mo alam kaibigan ko yan? Bakit? Natikban mo na si Tata? Aminin mo na. Pinagpapantasyan mo rin yun. Gago ka. Uy! Uy! Hala! Uy! Ikaw niya yan, oy! Uy! Oh! Hala! Tama na yan, oy! Ito talaga mga lasinggerong to! Yung bilitaan pa ako may balak kayo sa kanya. Kailangan nyo aabutin nyo. Pati tatay mo, uupakan ko. Hayaan mo na yan. Nakakakaloko yung mga kaganapan kanino sa opisina. Kaya napaturon ako eh. Pero at least, nalaman na natin na si Ma'am Charmaine pala yung nagnanakaw sa kumpanya. Pero feeling ko, yang si Ma'am Venice, may kinalaman yan eh. Kaya kung nagkahulihan na, o di ba? Best actress ang lola mo. Love, hindi nga niya ka nakikinig. Ganun. Ah, di ba? Sa'yo? Mas masarap kahit manipis. Uy! Di ba yung si Chona, ito yung sekretary ni Sir Gov? Bakit? Tinitext ako eh. Ano sabi? Kunin ko daw yung mga gamit ko, tapos bigay ko daw kay Sir Gov. Bakit kaya? Hindi kaya tatanggalin na ako? Bakit ka tatanggalin? Eh, ikaw ngayon nakadiscover ng anomalya doon sa kumpanya. Eh kasi di ba nasira yung Xerox machine? Tapos sinisisi ako ni Ma'am Venice. Eh, ang mahal nun, di ba? Hala, bilisan ko na daw. O, alin na, ubusin na natin to. Bumalik na tayo. Tara. Nakapagpalit na ako for investors meeting. Matagal pa ba si Tata? Sir, Ma'am. Excuse me po. Sir, ito na po yung gamit ni Tata. Sir, alam ko naman po na dahil po nasira ko yung Xerox dito sa office, kaya po mawawalan po ako ng trabaho. Sorry po. What are you talking about, Tata? Kaya ako pinakuha mga gamit mo para ilipat sa kabilang room. I'm promoting you to be my executive assistant. Talaga po? Oh, thank you po, sir. Clearly, you have an eye for detail. And more importantly, you have integrity. With what you did, you showed that you care about this company. And we both know kung bakit lagi ka pinag-iinitan ni Venice. Dahil nagsiselos siya kay Francis, di ba? With your promotion, mapoprotektahan kita. Congrats, Ma'am Tata. Tata lang. Mr. Miento will show you your new office. Oo naman. Tara, Ma'am Tata. Congrats. Tata lang. Thank you po, sir. Thank you po, ma'am. Tara na. Kunin ko po ulit, sir. Tara na. Excuse me po. Thank you po.
Greg, I just want to remind you, nakatatanggal lang natin ng isang empleyado dahil sa sobra nating pagtitiwala. Iba ang tingin ko kay Tata. For some reason, magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Well, sana nga tama ka. Oh, what are you busy with? Well, I saw this new opportunity in Taiwan. I'll read about it and I'll let you know. Okay? Okay, you let me know. Sir, si Emil po. Emil, pasok. Sir Gov, natunto na po namin ang kinaroroonan ng taong pinapahanap mo. Si Maria Carmen Agoncillo. But unfortunately, napag-alaman po namin na pumanaw na siya. Pero nahanap po namin ang kanyang puntod. Patay na si Carmen? Ano kinamatay niya? Ayon po sa informant, namatay po siya sa sakit sa baga. Hindi ko man lang siya natulungan. Hindi ko man lang siya nakita nung mamatay na siya. Nung huli kami magkita ni Carmen, buntis siya. Pinilit kong hanapin siya pero hindi ko na siya nakita. Emil, dapat kong makita ang anak ko kay Carmen. Yes, Sir Gov. Gusto ko mabigyan siya ng magandang buhay. Makabawi man lang ako sa mga kasalanang ginawa ko sa kanila ng nanay niya. Kailangan ko makita ang anak ko. Baka kung saan na siya nakatira, kung anong kinakain niya. I want to give her everything I have. Gusto kong iparanas sa kanya ang buhay ng isang palma. How can we be so sure na hindi tayo idadawit ng Charmaine na yun sa kaso niya? Hindi tayo pwedeng makasuhan at makulong kasama niya. Kinausap ko na siya at yung asawa niya. Hindi sila magsasalita basta babayaran natin yung abogado at magsusustento tayo sa anak niya. Ako na bahala. Hindi dapat nangyari to eh. Kung hindi nagbida-bida yung tata na yan. Hanggat nandyan siya, hindi mawawala ang problema natin. Getting rid of her from that company is not enough. Kasi I'm sure, hahanap yan ng paraan para umiksena pa rin sa amin ni Francis. Kung gusto niya tayo ipakulong, pues, uunahan na natin siya. Binalik kita sa company as a second chance, which means you have to work harder. And yet you didn't even realize na ninanakawan na tayo nila Charmaine. The next time na maulit ang pangyayaring to, I'm telling you, Francis, ikaw na mawawalan ng trabaho.
Sir Gov, babalik na lang po ako mamaya. No. Come in, Tata. Tayo nagagawa ng trabaho na hindi kayang gawin ng iba. I'll go back to my office, Sir Goff. And I'll make sure to address all of Charmaine's misconducts with corrective actions. Hindi na. Umuwi ka na. Kung makahawa ka pa dito, padadala ko lang kay Tata sa bahay ang mga trabaho mo. Okay, Sir Goff. Sir Gov, kailangan ko lang po papirmahan po ito. Masanay ka na sa akin, Tata. Ang trabaho. Hindi pwedeng huminto ang trabaho kahit may sakit ka. Maraming nakaasa sa company. That's my mom, Dulce Palma. Everybody calls her Lola Sweet. Lola Sweet? Siguro po, sweet po siya, no? On the contrary, sa kanya ko lahat natutunan ng pagiging stricto ko sa trabaho. Our restaurants were named after my dad, Sir Joel Palma. Dugot pawis ang pinuhunan ng mga magulang ko para sa kumpanyang ito. And all of our businesses. Kung ano nakikita niyo sa akin, triple ang pagiging stricto nila. After this, bring this all to Francis. At sige po. Pero Sir Gov, may sakit po si Sir Francis eh. Baka hindi niya po kayanin to. Kung hindi niya kakayanin, may mga taong hindi susweldo. Naintindihan ko po. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? You think I'm being too harsh on my son? Naintindihan ko naman po, Sir Gov, kung bakit po kayo stricto kay Sir Francis. Pero alam niyo po, ginagawa naman po ni Sir Francis yung lahat. He is doing everything, but still not good enough. Pero sir, di ba wala naman pong magaling agad? Alam niyo po ako, pag nagkakamali po ako, naiinis ako sa sarili ko. Pero lagi akong pinapaalalahanan ng nanay ko na, tao lang din naman po tayo. Mayroong mga araw na hindi tayo magaling, nagkakamali tayo. Pero yung importante po hindi tayo sumusuko. At si Sir Francis, hindi po siya sumusuko, Sir Gov. Kuya, pagalitan na naman ako ni Sir Gov. Lahat na lang ng gawin ko, mali. Francis, mali naman talaga yung ginawa mo kanina, di ba? Nagkamali ka ng computation, nag-over budget tayo.
Palibhasa, kuya. Paborito ka ni Sir Golf. Francis, hindi totoo yan. Wala, nabudlayan ka nga. Naintindihan ako. Hindi totoo yan. Mas madalas nga akong pagalitan ni Sir Gob kaysa sa'yo di ba? Last week, isa ko oras niya ako ginisermonan. Well, hindi naman talaga tayo mga totoong anak ni Sir Golf. No wonder he treats us this way. Francis, hindi na matuod. Tsaka parang hindi ka naman sanay kay Sir Gob. Pinalaki niya tayo at minahal niya tayo ng parang tunay na mga anak niya. I know it's hard for you to see, Francis. Pero he's only stick with us. Because he wants us to be better. Kaya kanya pinapagalitan dahil gusto niya na matuto ka. Kasi he's not giving up on you. He's just being a father to us, Francis. Sa paraang alam niya. Pasok. Sir Francis? Sir, sorry may mga papapirma lang kasi ako eh. Ikaw na lang kasi yung kulang sa mga signatory. Para sana makasahod na yung mga tao sa Makalawa. Kailangan mo pirmahan to. Okay na. Review ko lang. Sir, okay ka lang? Sir? Nakainom ka na ba ng gamot mo? Gusto mo tumawag ako ng doktor para ma-check ka? No need that, ha? Isang kaso lang to. Nakainom na ako ng gamot. Hindi na pati yung bata. Gusto mo magsuob? Effective yun. Isang kaso lang to. Nakainom na ako ng gamot. Hindi na pati yung bata. Gusto mo magsuob? Effective yun. Ano yung suob? Suob? Yun yung pinapagawa kasi sa akin ni Negwape. Kapag meron akong sipon o ubo, nakakagaan kasi yun sa pakiramdam eh. Tapos mawawala yung sipon mo at saka yung flema mo. Kukuha lang ako ng bagong kulong tubig, lalagay ko sa palanggan, tapos lalagyan lang yun ng asin tsaka ng pinudpud na luya. Okay? Sige. Kunin ko na, sir, ha? No need, Tata. No need. No need. Hindi ka nakabakay. No need. Kari. No need. Suob. Tapos, itatalokbong mo tong kumot. Okay? Sige. Ganyan na. Uy! Ay! Kapitong pag-ibig aaminin. Kung di pipiliin, makasama ka. Kung sa lilim lang pala, kung sa lihim lang pala, kung iipin. Sir, ba't mo kasi nasali dito? Ikaw lang dapat magsusuob. Ano ba yan? Hindi pa sumama. Inhale. Exhale. Very good. Isa pa, inhale. Ay, dagdagan mo nito, sir. Yeah. Kailangan mo yan para gumaan yung pakiramdam mo. O, isa pa. Isa pa. Hoy! Ano? Hoy! Wait lang.
Ano ba yan? Ikaw nga lang! Ay, Shirato, sinasabi ako. Inhale. Exhale. O, kamusta? I feel much better, Tata. Thank you for taking care of me. Sir, di mo kailangan magpasalamat. Binabalik ko lang naman yung kabutihan mo eh. Balik na po ako sa office, ha? Sige, sir. Tulog ka, sir. Magaling ka. Tata. Yung bag mo. Ay. Kung nga pala. Thank you, sir. Care siya sa akin. Tata, ingat ka. Ingat ka din, sir. Magaling ka. Ay! Julius! 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 Crayons mo. Julius? Sigurado ka bang pwede ka mag-drawing dito? Baka naman pagalitan ka. Tagal na kita hindi nakita. Mo, miss kita. Umalis kasi ako eh. Pero dahil nga na-miss kita, tsaka may pinagawa ko kay Kuya Francis mo, nandito ako. Kaya nga, diri ka man niya drawing? Gusto mo na makita mo ni Kuya Vincent mo yung dinodrawing mo, ano? Ang ganda-ganda nga, oh! Galing-galing talaga ni Julius. Julius, kailangan ko na ulit umalis, ha? Kasi ayaw kasi nila Nanay Margaret mo na nandito ako eh. Baka magalit sila. Tibuot ka man niya. Ti Venice, gani, bad. Kahit nagpalit siya mukha, ugali niya, masama pa rin. Basta, dito. May miss kita.
paborito mo din ang drawing yan, no? Small one. Ito ulit. Sa pagmamahalan. Mahan ka na ba? Galing-galing talaga mag-drawing mo. Color, color. Anong balita, Mami? Nautusan ko na si Sharon. Alam mo yung relos na palalabasin kong ninakaw ni Tata? Mas mahal pa yun sa buhay niya at sa buhay ng buong pamilya niya. But not only is it worth millions, it also has sentimental value. Yun na lang ang natitirang alaala ng namatay na kapatid ni Francis. And if everything goes as planned, maghihimas ng rehas yang hampas lupang Tata na yan. Well, bye, Mommy. Aalis ka? Yes. Where are you going? I want to see Tata's downfall with my own eyes. Enjoy. I'll go ahead. Have fun. May nagnakaw ng relo ni Vincent! What's happening? Ha? May magnanakaw dito sa mansyon! Tinignan ko lang yung mga bulaklak gusto kong palitan. Pagtingin ko, wala na dyan yon. Relo yun ni Vincent. Yun ang pinaka-importanting alaala na naiwan niya sa akin. Nung namatay siya, yun lang ang natira. Yun lang ang naiwan. Halugugin niyo ang buong mansyon. We need to find that watch at malaman kung sino nagnakaw nun. Sige na. Sir, go! Ang problema, walang CCTV ito sa room. Pero isa lang nakakapasok dito. Ikaw lang, Sharon, di ba? Po, ma'am, sir, ang tagal ko na po sa inyo. Alam niyo pong hindi ko po kayo magagawang nakawan. Eh, sino naman ibang kukuha nun? Eh, tayo-tayo lang naman dito sa mansyon. At ang tagal na panahon, wala ditong nawawala. Kasi Sir Gob, kanina nandito po si Tata. Pumasok po siya dito. Kasama niya po si Julius. Si Tata? Opo, naglinis po kasi ako dito kanina. Talagang hindi mapagkakatiwalaan yung babae na yan. Sinasabi ko na nga ba? Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang magpapapasok? Di ba sinabi ko sa'yo huwag mo siyang papasukin dito? Bakit mo siya pinapasok? Binigyan mo pa siya ng trabaho! Tignan mo nangyari! Pinapunta ko siya dito para papirmahan kay Francis yung mga papeles para makasweldo yung mga empleyado natin. I gave her permission to enter the mansion. Nagpapasok kayo na magnanakaw dito sa pamamahay ko! Tama si Sharon, Tita Margaret. Baka nga si Tata yung nagnakaw ng relo. Siya lang naman yung nakapasok dito sa mansyon at may access dito sa kwarto kung saan ang relo. Sandali. Dahan-dahan kayo sa accusations nyo. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya. Dinidefend mo na naman si Tata eh. Malay mo, ha? Modus operandi niya ang pumasok sa mga mansyon para magnakaw. Nagpapasok kayo ng scammer at magnanakaw dito sa pamamahay ko! Tama si Tita Margaret. Malakas ang kutob ko na si Tata talaga yung nagnakaw.
Margaret, tama na. Hanapin na lang natin yung relo para hindi ka na magalit. Sir Gov, di-review ko na po yung CCTV. Nakita ko po na bukod kay Sharon at Julius, confirm po na pumasok si Tata sa kwarto. Tawagin niyo yung security team. Pupuntahan natin si Tata at babawiin natin yung relo. Margaret, are you out of your mind? Bakit tayo pupunta dun? I-report natin sa pulis. Since masyadong mabagal ang investigasyon, sigurado naman tayo na siyang kumuha, pupuntahan natin siya. Pupuntahan natin siya bago niya yung mabenta. Margaret, pwede ba kumalma ka muna? Paano ko kakalma? Yun ang pinaka-importanting alaala ng anak ko. Let's go! Sasama ako, Tita Margaret. Pasunurin niyo si Francis, okay? Let's go, let's go! Wala. Sige na, sumbas na tayo. Nay guwapa! Bigyan natin. Nay! Tata! Anak! Kamusta ka na? Kamusta ngayon at ikaw executive assistant na? Eh, syempre, mas masaya po ako. Eh, grabe ba naman yung inangat ng ranggo ko? Ako ba namang napagtanto ko yung maling nangyayari sa opisina nila, natuwa tuloy sa akin si Sir Go. Galing! Ang bait talaga ni Sir Go sa inyo, ano? Oo nga, Nay. Alam niyo po ba, tuwing nakakausap ko siya, ang gaan sa pakiramdam, ang gaan niya kausap ko. So, dahil dyan, kailangan i-celebrate natin ang iyong promotion. Meron pa akong natirang pansit. Diyan, lulutuin ko na lang. Ay, kumain na sige. tayo, dali. Halika na. Tara. Asa na sila? Di ba? Yan yung mayamang pamilya dito sa Iloilo. Ano ginagawa nila dyan kay Tata? Oo nga eh. Saka, di ba si Venice yan? Grabe, ang taas pala mag-heels. Pero, grabe, pang iba na panimukha yan, no? Kaya nga eh. Tara na, parang may gulo eh. Baka madami pa tayo. Oh! Ano ba? Ma'am Margaret! Sir Gov! Margaret, please, calm down. Tama na to. Mama, please, this is crazy. Umuwi na tayo. I can assure you na hindi magnanakaw yan si Tata. And I don't think na magagawa niya magnakaw. Mabait siyang tao at tinulungan niya po ako magsuob nung hindi umakahinga. Mama! Well, malalaman natin, hindi ba? Your mom's right, Francis. Tamang hinala niya. Wala talagang gagawing maganda yung tatang yan. Ano po ba nangyayari? Ano po ginagawa niyo dito? Halugugin niyo yung bahay. Halugugin niyo. Teka, wala na ako sinasabi mo halugugin, ha? Hoy, Teka lang. Hindi pa ikaw ang anak mo, arilo ng anak ko. Ano? Go! Halugugin niyo. Hanapin niyo yung relos. Bilis! Teka lang! Pumasok kayo, demanda ko kayong lahat! Teka lang! Ano? Bakit? Ano? Ginagawa niyo sa bahay. Kayo pumasok! Siyempre, walang magnanakaw. Naamin na nagnakaw siya. Pasok dyan! Hoy, trespassing kayo lahat! Bitawan niyo yan! Tawan niyo yan! Bitawan niyo yan! Wala akong ninanakaw na relo. Ano sinasabi niyo? Nakaw. Sige, tatin tayo! Sakata! May witness at may CCTV na nagpapakita na pumasok ka sa kwarto ni Sir Gov at Tita Margaret bago ka umalis ng mansyon. Opo, pumasok ako ng kwarto kasi nagpaalam lang ako mabilis kay Julius pero wala akong kinukuhang relo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakikita yung relo. Margaret, this is embarrassing. Alam nyo, mali itong ginagawa ninyo. Alam nyo, gusto nyo? Pagtuos tayong lahat sa presinto, irereklamo ko kayo ng trespassing. Hindi porkit mahirap kami, eh hindi namin alam ang karapatan namin bilang tao. Shut up! Shut up ka dyan! Isa ka pa eh! Siyempre, kakampihan mo yung anak mong magnanakaw. Get out of my way! Get out of my way! Get out of my way! Huwag mo sinasaktan yung nanay ko! Dennis, tama na. Miguel ka na! Dennis! Sinungaling haptas mo pa! Magnanakaw ka eh! Miguel ka na! Sir Gov, Ma'am Margaret! Maniwala po kayo, wala akong alam sa binibintang niyo po sa akin! Wala akong kinukuhang relo! Maniwala po kayo, wala akong alam sa binibintang niyo po sa akin! Eh di hayaan
dugugin yung bahay ninyo! Ikaw, pumasok ka na! Go! Kuya, kunin mo! Sir, hawakan nyo nga siya! Bitawan mo nga! Bitawan mo ako! Bitawan mo na siya! Huwag mo siyang bibitawan! Baka makatakas pa yung babaeng yan! Let her go! Security! Ano, nakita nyo na ba? May nakita ba kayo? Wala po talaga. Well then, let's go! Puro kahiyan na ginawa natin dito. Wait, Sir Gov! May dala siyang puting bag nung pumasok siya sa mansyon. Nakita ko sa CCTV. Ayan? Ito ba yan? Yes! Akin na! I saw in the CCTV! Akin na! Hindi ko pinalaking! Akin na! Magnanakaw ang anak ko! Akin na yung bag mo! Patingin! Wala po akong kinukuha. Na natin. Mama, this is ridiculous. Please, umuwi na tayo. Hindi ko po maintindihan. Ano bang ginawa namin sa inyo para gawin niyo sa amin to? Anong kasalanan? Tinatanong mo? Ano to? Nay, hindi ko alam paano napuntahin dyan. Going to explain this? Nay, hindi ko po alam paano napuntahin. Wala po akong kinukuha. Hindi ko po alam. Wala po akong kinukuha. Of course, that's what you're going to say. Nahuli ka na ng parang daga. At ngayon, naghahanap ka na ng lusot mo. Nay, hindi ko po alam. Wala talaga akong kinukuha. Can't believe this, Tata. So, totoo nga, nakinuha mo ang relo ni Kuya? Sir Francis, maniwala po kayo. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko alam paano yan napunta sa bag ko. Maniwala po kayo, please. Naniniwala ako sa anak ko. Paano kung may naglagay lang niya sa loob ng bag niya para sirain siya? Hindi yun paninira! Pagnanakaw ang ginawa ng anak mo! Ha? And it's a serious crime. This watch is 15 million pesos. Bukod pa sa sentimental value. Kaya pakukulong kayo magnanakaw na yan! Ma'am Margaret, Sir Gov, maniwala po kayo sa akin. Alam ko, saglit niyo lang po ako nakilala, pero hindi ko po magagawa yan. Hindi ko po makukuha yung relong niya. Hindi ko alam paano na po sa bag ko. Maniwala po kayo, please. Sinungaling. Di ba nga nasa news yung kapatid mo? Nadawit siya sa isang scam. Obviously, dumadaloy talaga sa dugo ninyo. Yung pagiging magnanakaw, yung pagiging manloloko, at pagiging scammer. Huwag mo siyang saktan! Nananakit, ha? Tama si Venice! Ha? We shouldn't have trusted you. We shouldn't have trusted the family. Sisiguraduhin ko na mabubulo ko sa kulungan. Tandaan mo yan. Hey, we're done here. Nakuha niyo na yung hinahanap niyo. Tara na. What are you talking about? Saan tayo pupunta? What are you saying? You mean hindi nila pagbabayaran yung mga kasalanan nila? Ha? I said we're done here. Sobrang kahiyan na ginawa natin dito. Ayoko na may makakita mong maraming tao sa atin dito. Let's go! Greg! Nay, wala talaga po kayo. Pakulong kita. Out! Greg! Sir Francis, maniwala po. Hindi ko alam paano napunta yung sa bag ko. Wala talaga akong kinukuha. I trusted you. Love, at least now we know kung anong klaseng ahas yung pinapasok mo sa pamamahay natin. Sir, please, wala talaga akong kinukuha. Hindi ko... Hindi ko alam paano punta yun doon. Wala po akong kinukuha ng relo. Hindi ko alam paano punta yun doon. Huwag ka mag-alala na. Ayusin natin ito. Maaayos lahat ito.
Ay, maayos na dito, anak. Naniniwala ako sa'yo, anak. Kuya, stop the car. Why are you so quiet all the way here? Huwag mo sabihin ako na naman may kasalanan doon sa nangyari. I just don't know when our lives started to feel like we're living in a circus, Margaret. Di ba kayo nagsasawa na nagiging tampulan at katatawanan ng pamilya natin? Nagsimula sa iskandalo. Ngayon naman may nakawan pa. All this nuisance started when Francis brought Tata into our lives. Well, pasensya ka na ha. Alam kong hindi mo tunay na anak ang mga anak ko. Ang pinakasalan mo ko, bit-bit ko si Francis, Vincent, and Julius. At walang karapatan si Francis na magdala ng gulo sa pamamahay mo. Margaret, that's not what I meant. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko yung kaso ko kay Tata. That's not necessary. Hindi naman natin alam kung totoong nangyari. Bakit ba parang pinagtatanggol mo pa si Tata, ha? Bakit ba parang pinagtatanggol mo pa si Tata, ha? Kaya nga papaimbestigahan natin para malaman natin kung paano napadpad tong relo na to sa bag ni Tata. And then what? Ha? Panibagong kahihiyan naman sa pamilya natin pag sumabog sa balita. Margaret, tama na. Pagod na ako sa gulo. Nay! Ano nangyari? Natanggap ko yung text mo kaya nagmadali akong umuwi. Si Tata. Si Tata. Tata, ano nangyari? Hindi tama yung ginagawa nila na yan eh. Isumbong natin sila sa pulis. Kuya, wag na. Mas magkakagulo lang eh. Tsaka laki nung ebidensya nila laban sa akin. Pero di ko talaga maintindihan paano nagpunta yung relong yun sa bag na yun. Wala talaga ako kinukuha ang relo. Ate, hindi kaya si Vinicio naglagay ng relo sa bag mo, ate? Hindi na ko pa nga iniisip yan eh. Pero hindi posible kasi hindi ko naman siya nakita doon sa mansyon. Maaaring hindi siya yung naglagay sa bag mo. Pero inutos niya sa iba. Alam mo, parang yan din ang kutob ko eh. Alam mo talagang pinagdidiinan ka nung Venice na yun eh. Halatang halata anak eh. Lalo na yung pilit niyang pinabubuksan yung bag mo. Abay, paano niya nalaman nandun yun, Aber? Kaya nga, ate. Sa taray ng kilay niya, hindi malabong gumawa siya ng gantong kasamaan. Alam mo, umpisa pa lang talaga mainit ng dugo niya sa'yo eh. Yung Venice na yan. Talagang gagawin niyang lahat para sirain ka, Tata. Napakasama talaga ng ugali ng hayop na yun. Alam mo, wag ko lang siyang makikita ulit. Hindi lang suntok ang aabutin niya. Mabubugbog ko yun yung sa buhay.
Ma'am, nakita niyo naman ang linis ng trabaho ko. Si Tata ang napagbintangan. Paniwalang-paniwala silang lahat. I never doubted you for a second. Alam ko naman na papagkakatiwalaan kita. Kasi ma'am, di ho ba, bago ako nagtrabaho dito, sa inyo muna ako namasukan. Ma'am, ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Di ho ba ma'am, nung na-stroke si nanay, kayo ang sumagot sa lahat ng gastos. Kayo ni Madam Bibian. Kaya ma'am, maski anong pagawa niyo sa akin, tatrabahuin ko ho yan. Ito nga ho, nasugatan pa nga ako kasi pilit kong kinuha yung relo sa glass case. At dahil dyan, here, your reward. Wow, kapal. Thank you, Ma'am. At ang importante, sirang-sira na si Tata sa paningin ng lahat. Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Mama! May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Magkukuntsaba ba kayong dalawa? Mama, I think you just misheard us. Ang sabi ko, tagumpay na tayo para mabawi yung relo na ninakaw ni Tata. At totoo naman yung sinabi ko, di ba? Sirang-sira na siya sa paningin natin lahat at wala na siyang mukhang maihaharap pa. Di ba, Sharon? Opo. Yun po yung sinabi ni Ma'am Binis. Opo. Julius? Ma, why are you angry? Always. I'm sorry, Julius, okay? May nangyari lang kasi kagabi. Niloko kasi tayo ni Tata eh. May ginawa ba siya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? I like Tata. Tata is nice. Who is that? Tata. That's Tata. And how about this one beside her? That's me. That's you? How about this girl? Who's this? Yaya Sharon. Yaya Sharon. But what is Yaya Sharon holding in her hand? What's ni Kuya Vincent?
Hi, ma'am. Good morning po. Naglilinis lang po ako. Sharon. Po. Halika nga dito. Aray, ma'am. Aray ko. Bakit naibenda yung kamay mo? Kasi po, nasugatan po ako kagabi habang naghihiwa sa kusina, ma'am. Bakit po niyo natanong? Ma'am, masakit. May napansin akong dugo doon sa loob ng glass case. Halata na ipinilit, pinasok na magnanakaw yung kamay niya, kaya siya nasugatan. Tapatin mo nga ako, ha? Ikaw ba nagnakaw ng relo? Magkakuntsaba ba kayo ni Venice at binintang niyo kay Tata? Hindi po, ma'am. Hindi po talaga. Hindi po. Sigurado ka? Ha? Hindi ka nagsisinungaling? Ha? Hindi po. Kilala mo ako, Sharon, paano ako magalit? Hindi po talaga, ma'am. Hindi po. Sigurado ka, ha? Dahil pupuntahan ko si Tata. Kapag nakita ko na wala siyang sugat sa kamay, ha? May kalalagyan ka. May kalalagyan ka. Kayo ni Venice! It's too early to drink. But here we are. Sino bang hindi makapainom sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Hindi lang talaga ako makapaniwala sa ginawa ni Tata. I mean, sa dami ng pwede niyang nakawin na mamahalin. Yung pa talaga may sentimental value sa family namin. Venice was probably right. Baka nga masyadong pinagkakatiwalaan niya si Tata. Hindi kasi ganoon pagkakilala ko sa kanya eh. I mean, she's been nothing but nice to me. Natatandaan mo yung ex ko? Si Trina? It was too late until I realized she was just using me. Di lang niya ako nautangan eh. Nanakawan pa. Kaya mabuti na rin maaga pa lang nabisto man yan si Tata. You know, maybe Tata isn't who you thought she was. Sabi nga nila, money exposes people's true colors. Hello, Sharon. Madam, parang nagsususpecha na si Ma'am Margaret sa amin ni Ma'am Venice. Parang may kutob siya na magkakuntsaba kaming dalawa. Kasi nasugatan ako nung pilit po kinuha yung relo dun sa glass case. Naiiwan palang bakas ng dugo dun. Tapos napansin niya na may benda nga yung daliri ko. Pupunta siya ngayon kay Tata. Paano kung makumpirma niya na inosente si Tata? Ano ka ba naman, Sharon? Maski kailan, tatanga-tanga ka talaga, boba! So anong mangyayari niyan, ha? Ako na naman maglilinis lahat ng kalat mo? Madam, hindi ako pwedeng mahuli. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Madam, tulungan mo ako, madam. Kahit kailan! Sugar, tawagan mo si Neil. Sabi mo sa kanya, pumunta siya dito ngayon din. Kailangan ko siya makausap. Mommy, what's wrong? May problema na naman ba? Si Margaret. Pupuntahan niya si Tata. Oras na makita niya na walang sugat si Tata, pagbibintangan niya si Sharon. Si Sharon nagnakaw ng relos, hindi ba? Pati ikaw ngayon, madadamay. Wait, so you mean mabubuking na tayo ni Tita Margaret? It's only just a matter of time. So kailangan kapigilan natin siya. Mommy, paano na to? Anong gagawin natin?
Hindi pwede malaman ni Tita Margaret na magkakuntsaba tayo ni Sharon. Ay, naku! Hindi matatapos ang problema natin hanggat nandyan ang mga maiingay. Hindi matatapos ang problema natin hanggat nandyan yung tata na yan. Kailangan patahimikin natin sila. Nay, ako na po muna bahala dito bago po ako magpahinga. At ikaw po magpahinga ka na. Hindi, anak. Ikaw ang magpahinga. Kaya ko na ito, ano? Saka nailuto ko ng lahat ng batchoy para sa araw na ito. Ikaw ang pagod sa paghahanap ng trabaho sa maupo ka muna. Magpahinga ka muna, anak. Okay lang ako, Nay. Gwapa. Ito na ba yun? Nandito na ba tayo? Are you sure this is the place? Yes, madam. Si Ma'am Margaret! Anong ginagawa niyan dito? Naku, malamang yan. Manggugulo yan dito, anak. Huwag siya magkakamali. Sasambulyan ko yan na mainit na sabaw kapag inaway ka niya. Ay, alika. Kumalma ka po muna. Huwag ka na dumagdag sa gulo. Ako na makikipag-usap. Ma'am. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, ano naman ang bago mong ibibintang sa amin, ha? Alam mo, kahit ipunin mo lahat ng krimen sa mundong ito, wala kang mapapala dahil hindi kami kriminal. Nay. Gwapa, gusto ko lang kausapin si Tata. Ma'am Margaret, parang awa niyo na po. Huwag niyo naman po sirain yung kabuhayan po namin ng pamilya ko. Wala naman po talaga kaming ginagawa eh. Wala po kaming ginagawang masama. Inosente po kami. Tata, nagugutom ako. Masarap yung batchoy niyo, di ba? So, pengi akong isang order. Po? Kakain po kayo dito? Yeah, customer ako, di ba? Oh, so, pengi isang order ng batchoy. Oh, tama-tama. Buena mano. Kakaluto lang ho ng batchoy namin. Kakain dito? Oh, anak. Dahan. So ba na? Ewan ko nga bakit dito kakain. Dahan. Mainit yan. Okay. Ikaw anak magbigay. Ay, kubyertos. Consistent talaga kayo. Sarap ng batchoy nyo, grabe. Napakasarap. I'm so impressed. Ma'am Margaret, andito lang po ba talaga kayo para kumain? Well, mayroon akong gustong malaman. Patingin nga ng kamay mo. Tingnan ang dalawang kamay.
Bakit po? Okay. Nalaman ko na ang kailangan ko malaman. So alam ko na rin kung sino nagsisinungaling at kung sino ang nagnakaw ng relo. Ma'am Margaret, maawa naman po kayo. Inosente po ang anak ko. Kahit lumuhod ako ngayon dito sa harapan ninyo, gagawin ko po. It's not your daughter. Dahil wala siyang sugat sa kamay. Kung sino man ang nagnakaw ng relo ng anak ko, ay may sugat sa kamay dahil nasugatan nang nasira ang lalagyan. Ano po ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay may sugat si Sharon sa kamay. So ang ibig sabihin nun ay siya ang nagnakaw ng relo at nagtanim nun sa'yo. Oh! Nakita ko rin siya na nakikipag-usap siya kay Venice. So ang ibig sabihin nun, may kutob ako na meron siyang kinalaman. Kita mo, Venice, nakita mo, tama yung kutob natin, anak. Sabi ko sa'yo, walang magandang gagawin yung babaeng yan. Diba? Sinungaling siya, nanloloko siya. Hindi ba't ganyan-ganyan din yung pagkakaloko niyo kay Sir Francis? Nay! Ano yung sinabi niyo? Ha? Si Francis? Niloko ni Venice? Tama ba yung narinig ko? Wala po yun. Away mag-asawa lang po yun, ma'am. Away mag-asawa? Tata, meron ka hindi sinasabi sa akin, ha? Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo! Ma'am, wala po kasi ako sa posisyon para magsalita po eh. Tata, sabihin mo na yung totoo. Hindi ko naman sasabihin na ikaw nagsabi. So please, tell me the truth. Tell me the truth. Nalaman ko po yung tungkol sa kanila ni Ma'am Venice kasi po, dati, nagtagpo po kami ni Sir Francis sa simbahan. Tapos lasing po siya doon. Tapos, sinamahan ko na po siya pauwi po sa mansyon ninyo. Tapos nakwento niya na po sa akin lahat. Yung tungkol po sa kanila ni Ma'am Venice. Ba't ka pa naglalasing tapos natutulog ka pa sa simbahan? Problema ka ba? Niloko. May iba siyang lalaki. Kaya pala nagbali yun kasi doon sila nakita. May kabit si Ma'am Venice! Anak, alam ko namang ayaw mong makialam. Pero napakasamang tao ni Venice. Halos ipakulong ka nun, anak. Alam mo, kailangan malaman ng tao kung ano pang kawalangyaan at kasamaan ang kaya nung gawin. Ma'am Margaret, alam niyo po ba, nalaman na po ni Sir Francis na linoloko siya ni Venice. Walang ya talaga ng babae na yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Hayop talaga yung babae na yan. My God. Manda sa akin yung babae na yan. Ma'am? Oh, Ma'am. Excuse me. Ma'am? Uy! Ma'am Margaret! Tubig! 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 Ma'am Margaret, ano pong nangyayari sa inyo? Ma'am! Naku, tulong! Ma'am, ano po nangyari, ma'am? Ay! Ma'am! Ma'am! Naku! Kuya, dali natin sa hospital! Tara niyo! Naku, Ma'am Margaret! Mom! Mom! Sinugo daw si Tita Margaret sa hospital. Critical yung kondisyon niya. Di ba't sinabi ko naman sa'yo, kailangan na siyang patahimikin. So, I just did what I had to do. What happened? Anong huling kinain niya? Batchoy po. Mamang pulis, ako ang may kasalanan. Ay, ano ba sinasabi mo? Paraan para hindi ka makulong. Subong pa akong puputik. Kuya! Akong ikulong ninyo. Diretso sa selda to. Ilamin na. Sir Gob, nagmamakaawa ko. Nasente po yung nanay ko. Umalis ka na! Hindi ako
umamin na yung nanay mo na siya ang may kasalanan. Ito ba talaga yung pagkakakilala mo sa akin? Lahat ng pinagdaanan natin, wala lang yun sa'yo. Ikaw naman talaga yung lumasok kay Ma'am Margaret eh! Tumigil ka, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Lakas ng loob mo, ha? Sige nga. May pureba ka ba? Wala! Hindi ba? Wala! Ganito babae ka! Ang kapal na mukha mo, ha? Saan mo kasali? Ito ba yung magpapalaya sa'yo, ha? Kaya kayo humantong ng nanay mo nang halos makapatay ng tao, ha? Kasi mukha kang pera! Mukha kang pera! Inanay ni Seb Gumbian, may-ari yan ng Palm Group of Companies. Hindi naman lahat sumusunod dyan. Napakasakit na nangyari kay Margaret. I will take over her position. I'm officially unretiring myself to fix everything. Mama Sweet, have some coffee. I still remember how you like your coffee. I cannot believe na magagawa ng pamilya ni Tata ito sa atin. Mahirap paniwalaan. Napakabait na bata ni Tata. I'm sorry, Sir Gold. Pero kung magiging mabait kayo kay Tata, magsisisi kayo. She is just deceiving you. Mas nakakatakot yung mga taong mabait lang sa una, pero sa uli, ahas pala.